Sa ating aralin sa video na ito, tukuyin natin ang mga akda sa panahon ng kasarinlan. Sa panahong ito, naging malaya ang Pilipinas mula sa kolonyalismo kaya mas naging matapang, makabayan at mapanuri ang panitikan. Una, tula. Umusbong ang mga akdang nagtataglay ng matinding nasyonalismo, panawagan sa pagbabago at paglalarawan ng tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga tula ay karaniwang may temang kalayaan, katarungan at pagkakakilanlan ng Pilipino na may tonong mapanghimagsik at mapanuri. Isang mahalagang halimbawa nito ang mga akda ni Amado V. Hernandez tulad ng Isang Dipang Langit na nagpapakita ng karanasan ng pagkabilanggo at pakikibaka para sa kalayaan. Maging si Alejandro G. Abadilla ay nag-ambag sa modernong anyo ng tula na nagbibigay diin sa malayang pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Sa kabuuan, ang tula sa panahong ito ay nagsilbing boses ng bayan upang gisingin ang kamalayang panlipunan. Ikalawa, musikang makabayan at protesta. Ginamit ang awit bilang makapangyarihang kasangkapan upang ipahayag ang pagtutol sa pang-aabuso at diktadura, lalo na noong panahon ng martial law. Ang mga kantang ito ay may temang paglaban, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. May tonong mapanghamon at makabayan. Isang kilalang halimbawa ang awiting Bayan Ko na pinasikat ni Freddy Aguilar na naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan. Gayon din ang mga awitin ni Heber Bartolome tulad ng Tayo'y Mga Pinoy ay nagbigay diin sa pagmamalaki sa sariling pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, ang musika ay naging sandata ng mamamayan upang ipahayag ang kanilang hinaing at pagnanais ng pagbabago. Ikaapat, maikling katha, malinaw na naipakita ang realismo o makatotohanang paglalarawan ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga akda ay tumatalakay sa kahirapan, relasyon ng pamilya at suliraning panlipunan na may tonong mapagnilay at minsan ay mapait. Isang halimbawa nito ang Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway A. Arceo na nagpapakita ng komplikadong ugnayan sa loob ng pamilya at emosyon ng tao. Samantala, si Genoveva Edroza Matute ay kilala sa mga kwentong sumasalamin sa karanasan ng karaniwang mamamayan tulad ng Kwento ni Mabuti. Ipinapakita ng mga akdang ito na ang tao ay hinuhubog ng kanyang kapaligiran at karanasan. Ikaapat, nobela. Naging mas malalim ang pagsusuri sa lipunan at politika. Ang mga nobela sa panahong ito ay may temang panlipunang pagbabago, katiwalian at pakikibaka ng individual laban sa sistema. Karaniwang mabigat at seryoso ang tono nito na naglalayong magmulat sa mga mambabasa. Halimbawa, ang mga ibong mandaragit ni Amado V. Hernandez ay tumatalakay sa korupsyon at pananamantala sa lipunan. Gayon din ang nobelang Dugo sa Bukang Liwayway ni Rogelio Sicat. Ito ay nagpapakita ng pakikibaka ng tao sa gitna ng kahirapan at kawalang hustisya. Sa pamamagitan ng nobela, hinahamon ang mambabasa na suriin at baguhin ang umiiral na sistema. Ikalima, dula. Ginamit ang entablado bilang salamin ng lipunan at daluyan ng protesta. Ang mga dula ay tumatalakay sa pang-aabuso sa kapangyarihan, karapatan ng tao at moral na tunggalian na may tonong dramatiko at mapanghamon. Isang mahalagang halimbawa ang mga dula
ni Wilfrido Maria Guerrero na naglalarawan ng buhay Pilipino sa iba't ibang antas ng lipunan. Gayon din si Lino Broca ay nakilala sa mga obrang may matinding panlipunang komentaryo. Ang dula sa panahong ito ay hindi lamang libangan kundi isang paraan upang magmulat at magbigay inspirasyon sa aksyon. Ika-6, sanaysay. Naging mahalagang anyo ito ng intelektual na diskurso at kritika sa lipunan. Ang mga sanaysay ay may temang politika, kultura at pagkakakilanlan. Karaniwang may tonong analytical at mapanghikayat. Isang halimbawa ang mga akda ni Nick Joaquin na tumatalakay sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Samantala, si Bienvenido Lombera ay kilala sa kanyang mga sanaysay na pumupuna sa kolonyal na mentalidad at nagtataguyod ng pambansang kamalayan. Sa kabuuan, ang sanaysay ay nagsisilbing gabay upang malinang ang kritikal na pag-iisip at pagiging makabayan. Sa pangkalahatan, ang mga akda sa panahon ng kasarinlan, anumang anyo ay nagkakaisa sa layuning ipakita ang katotohanan, gisingin ang damdaming makabayan at hikayatin ang pagbabago. Ang panitikan ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi isang makapangyarihang instrumento upang itaguyod ang kalayaan, katarungan at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino.